Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Bakbakan ng China at Japan, huli sa kamera. Barko ng China, tatakas pa sana. Yan ang ating alamin at pag-uusapan at gagawa ng reaksyon mula sa channel ni Kian Thoughts. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin itong video na ating nakalap at napanood mula dito sa channel ni Kian Thoughts at ating pag-uusapan to mga tol. At syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe po dito sa ating channel. Sa mga bago pa lang po dyan, maraming salamat sa inyong suporta at doon sa mga palaging nandiyan dyan, shoutouts po sa inyo. Alright? Gaya po ng dati sana, one view, one like po sana tayo sa ating video. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Grabe to, ang China. Pasikreto nga bang inihahanda ang kanilang nuclear weapon? Samantala, sinabi naman ng Japan na naghahanda na di umano ang China sa plano nitong pagsakop sa Taiwan. Heto na nga mga kabayan, mga barko ng Japan Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia nagkainkwentro na. Japan nanggigil ng sobra sa China mga kabayan. Ang buong pangyayari nahuli sa kamera. Ako po si Roizen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sinabi ng Japan na naghahanda na di umano ang China para sa plano nitong pag-atake at pagsakop sa Taiwan. Kung mayroon nga daw isang bansa sa Asia na may tuturing bilang isang bully, eto na nga ang China. Halos lahat kasi ng mga karatig na bansa ng China ay tila ba naging kaalitan na nito. Simple lamang ang strategy ng Beijing. Aangkinin ang mga teritoryong ibinabase lamang nila sa kanilang one-sided history at magpapakita ng military aggression para naman i-intimidate ang kanilang kaalitang bansa. Yan yung sinasabi natin, yung mind setting na strategy ng China, mga tol. Ganito nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Isa nga sa mga nakaranas ng pinakabagong pangbubuli ng China ay ang Pilipinas. Isa sa mga rason kung bakit nagagawa ito ng China ay dahil sa isa itong economic and military giant sa buong mundo. Gamit ang kanilang mga barko at mga patrol boats, hinaharas nila ang ibang mga bansa upang gawin ang kanilang pag-angkin sa iba't ibang mga teritoryo. Ang Taiwan ay isa sa mga nakakaranas ngayon ng threat ng Chinese invasion. Maging ang mga Western Navy na dumadaan lamang sa rehiyon ay tinatakot din nila. Kamakailan nga lamang ay nilabag ng Chinese aircraft ang South Korea Defense Zone, kaya naman agad na nagliparan ang mga fighter jets mula sa South Korea at Japan upang kumprontahin ito. Matapos nga ang mga ganitong gawain ng China, nagsimula na ang Japan sa kanilang anti-China military drills. Yung lagi nating sinasabi mga tol na sana ganito rin yung ginagawa ng Pilipinas. 'Di ba? Yung kagaya nung sabi natin noong nakaraan. Yung mga fighter jets natin, wag natin itenga diyan. Gamitin natin sa ganito. No? Pagka may mga pumapasok sila mga eroplano sa airspace ng Pilipinas, may pumapasok sila mga barko sa territorial waters ng Pilipinas, gamitin natin yung mga eroplano natin. Pang patrolya, pang taboy dyan sa mga eroplano nila, sa mga barko nila. No, kung ano yung ginagawa nila, gamitin din natin sa kanila. No, yung mga barko na yan, gamitin natin yung eroplano para ma-intimidate yung mga barko nila. Yung mga PLA Navy na yan na kung saan-saan na pumapasok. Gugulat na lang tayo, nasa loob na ng Pilipinas. Diba? Naalarma ang Japanese government sa aggressive behavior ng China kontra sa Taiwan. Ang isla ng Yonaguni ay nasa 100 km east of Taiwan. Samantalang ang uninhabited Senkaku Island ay malapit lamang dito.
Ang mga teritoryong ito ay disputed territory ng Japan at China. Nangangamba ang Tokyo na kung sakaling sakupin ng Beijing ang Taiwan, siguradong magiging interesado ang Beijing sa mga isla ng Senkaku at Yonaguni. Sigurado yan, mga tol. No? Walang nakatira doon. Malamang sila na titira doon. Yung strategy ng China, pagka walang tao doon sa lugar na yun, aangkinin na nila yun. Walang tao, walang nakatira. Siyempre, amin na yan. Ganun yun, wala silang pakialam kahit sino pa ang nakakasakop doon. No, basta sasabihin nila, kami una nakatungtong dito. Historical claim na naman sasabihin ng China dyan. There is a significant increase in military activity, particularly by China and Russia, in the East China Sea, South China Sea, and Western Pacific. そして西太平洋一帯、そういうことを考えますと、 When we consider these factors, we can recognize that the national security environment around Japan is becoming much harsher. なっていると認識 Itong dahilan kaya naman naghahanda na ang Japan na ipagtanggol ang kanilang Western Islands sakaling maisipan ng China na angkinin na rin ito. At sasagawa ng large-scale military drills ang Japan sa mga Western Islands nito na tinawag nilang military exercises para itaboy ang mga magtatangkang angkinin ang kanilang teritoryo at ang Maglagay na lang din siguro sila ng kanilang military base dyan para lalong manahimik yung China. Di ba? kanilang main focus ay ang Chinese military giant. Nagsasagawa ng mga assault training ang mga Japanese troops at nagdadagdag na rin sila ng mga strategic military vehicle na makakatulong sa kanila sa hinaharap. Maging ang mga sundalo ay naghahanda na rin ng mga strategic position sakaling magaganap nga ang kanilang pinangangambahang Chinese invasion. Bukod dito, mayroon ding air support na nakaabang sakaling kakailanganin ng backup ng kanilang ground troops. Hindi lamang mga militar ang naghahanda sa posibilidad ng digmaan, maging ang mga sibilyan ay nakikipag-ugnayan din sa army upang makatulong kung kinakailangan. Ayon sa Japan, kung sakaling sakupin ng China ang Taiwan at sumiklab ang digmaan, libo-libo mga Taiwanese ang lilika sa kanilang bansa at siguradong tatakbo ito sa Japan. Ang pinakamalapit nga na isla na maaari nilang puntahan ay ang Yonaguni Island. Okay, so isa sa pwede rin nilang takbuhan is yung mga isla ng Pilipinas, mga tol, kung sakaling magkaroon ng kaguluhan po dyan sa Taiwan. Okay, so kaya nagpe-prepare din at naghahanda rin yung ating gobyerno dahil pag nagtakbuhan dito yan, isa rin tayo sa pwede nilang pagbuntungan, pwede rin nila tayong atakihin. At once sinatake nila ang Taiwan, mga tol, sigurado yan, sunod-sunod na ang gagawin pag-atake ng China at posibleng pati nga yung Japan, magkaroon sila ng conflict, magkaputukan yan at sumabay na rin yung sa South Korea, pwede na rin sumabay itong sa Pilipinas. Kaya napakalaki po, no, domino effect yan. No, pagka nagkaroon ng isang pag-atake ang China, it's either sa Pilipinas, sa Taiwan, sa Japan o sa South Korea, domino effect yan, tuloy-tuloy yan, dire-diretso yung kaguluhan na yan. Para sa Japan, ang China ay isang malaking banta, kaya naman pinaghahandaan na nila ito. Isa pa nga sa ginagawa nila ay ang bumuo ng alyansa para i-counter ang mga magiging galaw ng China na magiging threat sa kanila. Isa nga sa mga alyansa na ito ay ang Quad, alyansa ng India, Australia at Amerika. Pinapalakas na rin ng Japan ang kanilang relasyon sa South Korea sa tulong naman ng Amerika. Ang trilateral alliance na ito ay naglalayong palakasin ang kanilang maritime forces. Kamakailan nga lamang ay naging host ang Japan sa ASEAN nation sa Tokyo. Ang pangunahing layunin nito ay ang palakasin ng kanilang cooperation at relasyon sa mga bansa sa Southeast Asia katulad ng Vietnam, Philippines at Indonesia. Mga bansa na lagi na rin nakakaranas ng pambubuling ng China. Bukod nga sa preparasyong militar ng Japan, tuloy-tuloy ang ginagawa nitong pakikipag-alyansa sa ibang bansa. Hindi naman lahat ng bansa ay kayang bulihin at apak-apakan ng China. Ito nga ang ipinakita ng Japan nang sinubukang pasukin ng barko ng China ang kanilang teritoryo. Ipinakita ng Japan Coast Guard na pagdating sa usapin sa pagdepensa sa kanilang teritoryo, hindi ito basta-basta papayag na maghari-harian ng ibang mga bansa, partikular na ang China na illegal na manatili sa loob ng kanilang exclusive economic zone.
Matapos ngang mamataan ng Japanese Coast Guard ang pagpasok ng Chinese Maritime Militia vessel sa Senkaku Island na isa sa mga disputed territory sa pagitan ng China at ng Japan, agad na hinamon ng JCG ang barko ng China at agad itong ipinagtabuyan. Kung ganito ang gagawing strategy din ng Pilipinas, mga tol, malamang hindi tayo mabubuli netong China. No? Kung dati pa lang sa mga nakaraang administrasyon ganito na ang ginawa natin, hindi tayo pumayag na mabuli ng China, hindi tayo pumayag na maloko ng China, wala sana tayong problema dyan sa West Philippine Sea. Diba, hindi sila nakapagtayo ng malaya dyan po sa West Philippine Sea ng kanilang mga artificial island na ginawa na nilang mga military base. Diba? Kung ginawa lang talaga ng gobyerno natin yan ng mga nakaraang administrasyon, hindi mangyayari yan eh. Hindi sila makakapwesto ng ganyan dyan. At kung palagi nating binabantayan yung teritoryo na yan. Diba? Kung dati pa lang pinalalayo na natin sila, baga tinataboy na natin yung mga barko nila dyan, nakikipagbanatan tayo dyan, nakikipagbakbakan tayo dyan. No? Talaga namang hindi sila makakaposisyon dyan. Naglunsad din ng long-range acoustic device ang Japan Coast Guard upang ipatikim sa China ang ginawa nito sa Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Bukod dito, inikutan pa nga ng mga barko ng Japan ang barko ng mga Inchik at sinubukan pang itulak ito palabas nga ng Senkaku Island. At dahil nga sa takot ay bumangga na nga ito sa barko ng Japan Coast Guard. Sinubukan pang umeskapo ng Chinese vessel para hindi nga sila madali, subalit hinabol ito ng dalawa sa mga barko na agresibong miyembro ng Japanese Coast Guard. Matapos nga ito mga kabayan ay hinuli at ikinulong ang mga Chinese crew members na talaga namang ikinagalit ng bansang China. Gawin ng Pilipinas yan. Yun ang maganda. Kapag-gayin sila oh. 温泉に当てました。はい、今の位置確認、今の位置確認。 Nakaulo talaga. 温泉に衝突しました。今の位置確認。 Ang ginagawa nila mga tol, no, mahuli man sila, at least naka-damage sila ng barko ng Japan. Ganun yung strategy nila. Ganyan din yung ginagawa nila sa atin kung papansinin ninyo. Binabangga nila yung mga barko natin. At least kung mahuli natin yung mga crew nila, diba? Nakasira sila ng barko ng Pilipinas. Ganun yung strategy nila. Kumbaga, kamikaze style. No? Grabe, no? Tinira nila sa likod, no? そのまま逃走している。ただいまの時刻、人丸人6。 Tila isang digmaan na naman ang malapit na maganap sa pagitan naman ng China at Taiwan. Naalarma ang marami sa panibagong hakbang na tila ba isinasagawa ng China kung saan may espekulasyon na in-reactivate nito ang isang secret nuclear test facility sa Lop North Side. Sa lugar na ito unang nag-conduct ng inaugural atomic bomb test ang China noong October 1964 at matatagpuan ito sa remote northwestern province ng Xinjiang. Base sa analysis mula sa satellite image ng Maxar Technology, lumalabas na may posibilidad na mag-conduct ng nuclear test o simulation with chemical explosives ang China sa hinaharap. Lumalabas na mula 2017 hanggang 2023 ay may malalaking upgrade at development sa facility na ito. Agad namang itinanggi ng China ang report na ito mula sa New York Times at sinabing nagpapakalat lamang ang naturang publication ng nuclear threat hysteria sa publiko. Gayunpaman, nangangamba pa rin ng Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa ukol sa aggressive behavior ng China sa Taiwan at ang mga analysis na ito ay indikasyon ng invasion plans ng naturang bansa. Matatandaan na binantaan ni Xi Jinping na i-occupy nito ang Taiwan kahit pangaraw gumamit ito ng puwersa dahil kiniklaim nito na ang Taiwan ay bahagi ng China.
Ganun Sinabi sila ni Xi kadesperado, Jinping no? na plano ng Beijing na i-reunify ang Taiwan sa mainland China, subalit hindi pa nila napapagdesisyonan kung kailan ito isa sa katuparan. Sa mga nakalipas na araw ay mas lalo pang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China dahil sa geopolitical conflict. Mas tumataas din ang mga military activities ng China malapit sa Taiwan, kabilang na nga ang sinagawa nitong excursion sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Para sa inyong mga reaksyon, Alright, so yan mga tol, no? Anong masasabi ninyo dito sa video na to, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Amen.